Ate, sabi ni Cathy mula sa kabilang linya at mukhang umiiyak ito. Hindi na siya nagulat dahil alam niya na tsak na nagalit si Carter kay Cathy. Nang makita pa lang siya nito. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ang Jocelyn ngayon ay ibang-iba na sa Jocelyn noon, sabi niya rito. Hindi naman ito sumagot sa kanya at suminghot-singhot lang sa kabilang linya. Cathy, makinig ka sa akin. Sabi niya at inumpisahang sabihin ditong lahat maging ang nilagay niyang gamot sa loob ng bag ni Cathy. Pagkaraan ng isa pang oras, natapos ng piging at halos kakaunti na lang ang mga tao. Nagutos si Cathy ng isang kasambahay na magpakulo ng isang soup para sa hangover ni Carter. Pero nang ibigay sa kanya ito, hilihim niyang inilagay ang gamot doon. Matapos niyang mailagay iyon sa soup ay ngumiti siya at naglakad patungo kay Carter. Nang lingunin siya nito ay kaagad itong napasimangot, ngunit ngumiti lamang siya rito. Kuya, pasensya ka na pero nandito ako para humingi ng paumanhin sa'yo. Marunong ka palang umamin ng kasalanan mo? Napanunok siya at bahagyang ngumiti. Alam kong mali ang ginawa ko at inaamin ko yon. Nainggit lang kasi ako sa kanya na lahat na lang kayo ay gusto niya. Si Lolo, ikaw at sina Tito. Isa pa'y pinagalitan din ako ni Mommy. Dahil sa nangyari at napaisip ako at alam kong mali talaga ako. Kuya, patawarin mo na sana ako at ito. Pinahanda ko talaga ito para sa'yo bilang paghingi ng paumanhin. Sabi niya rito at nilapag sa harap nito ang dala niya. Okay, sige. Basta ipangako mo sa akin na hindi na mangyayari ito ulit. Sabi naman ni Carter dito. Nang marinig ito ni Cathy ay nagbunyi siya. Okay kuya. Salamat naman at napatawad mo na ako at yung bigay kong soup. Hindi pa man ito natatapos ang sinasabi kagad na pinulot ni Carter ang mangkok at ininom ang lahat ng yon. Pagkatapos ni Carter na ubusin yon at tinapunan niya ng tingin si Cathy. Sana'y huwag ulitin pang ginawa at kung gumawa ka man ng kahit na maliit na bagay kay Jocelyn. Pagdating ng araw ay tsak na hindi kita mapapatawad. Opo kuya, huwag ka mag-alala. Tatandaan kung sinabi mo. Sabi nito at paulit-ulit na tumango sa kanya. Kinuha ni Cathy ang mangkok at umalis sa harap ni Carter. At nang makita niyang walang natira, kahit na konti sa mangkok ay labis siyang natuwa. Tingnan ko lang ngayon ang kayabangan ng babaeng yun kung hanggang saan. Sa isip-isip ni Cathy. Ilang sandali pa kagad niyang nilabas ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Roxanne. Ate, kailangan mo na maghanda. Masayang sabi niya dito. Talaga? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Roxanne dito. Oo, sinunod ko ng lahat ng sinabi mo at dahil doon ay pumayag siyang inumin ang soup na ibinigay ko. Cathy, sigurado ka ba? Tanong niya ulit dito upang siguruhin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Oo naman ate, nasa harapan niya ako mismo nang inumin niya ito. Kaya kitang-kita ng dalawang mata ko. Sige, sabi ni Roxanne at isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapos naman uminom ng soup ni Carter ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Carter. Kahit papaano ay medyo nabawasan ang hangover niya kahit hindi naman ganun karaming ininom ng alak. Isa-isa na nagpaalam ang mga bisita. Kasama niyang kanyang ama ng mga oras na yun at nagpapaalam sa mga bisita nang mapansin niya na tila ba may mali sa katawan niya. Bigla na lang kasi na tila sumabog ang init sa katawan niya at hindi nagtagal. Maging ang mukha niya ay nag-iinit. Mukhang naparami na yatang nainom niya. Uminom pa kasi siya na isa pang bote. Lasing ka na yata, kami nang bahala ng mommy mo rito. Umakyat ka na't magpahinga, sabi ng daddy niya sa kanya nang makita nitong itsura niya. Ang kanyang katawan ay sobrang init at pakiramdam niya ay para bang sinalang siya sa apoy. Mabilis siyang nagmarcha paakyat ng silid. Sa kabilang banda, biglang tinawagang muli ni Cathy si Roxanne ng mga oras na yon ay nasa likod lang ng mansyon. Agad naman na pumasok si Roxanne mula sa likod ng mansyon. Paakyat sa pangalawang palapag at dumiretso kaagad siya sa silid. Ngunit laking gulat niya na hindi niya nakita sa loob si Carter. Sa pag-aakalang nasa banyo ito ay kagad itong tumakbo patungo sa banyo. Ngunit nagulat siya nang maging doon ay wala ito. Bigla siyang napakunot noo. Ang sabi ni Cathy ay pumasok ito doon ngunit wala naman ito. Agad niyang tinawagan si Cathy at pinuntahan siya doon sa itaas. Sigurado ka pa talaga na nakita mo siyang pumasok sa loob? Oo ate. Nakita ko talaga dahil siya lang naman ang tinignan ko at wala nang iba. Sabi nito sa kanya. Pero nasaan talaga siya pumasok? Medyo inis ng tanong ni Roxanne dito. Hindi ko alam ate. Napahilot siya sa kanyang sentido at muling tinanong ito. Umalis ka ba kanina na nakapasok na siya sa loob ng silid? Tanong niya rito. Nakita niya namang natigilan to. Bumaba lang ako saglit at, bakit ka bumaba? Sinabi ko sa'yo na bantayan mo siya, hindi ba? Tanong niya rito. Baka nasa kabilang silid siya.
Sabi niya rito at hindi na maipintang muka. Nasayang lang ang effort nila kung sakali. Huminga siya ng maluwag at pilit na kinalmang sarili. Agad siyang lumabas ng silid at sinubukang buksan ng pinto, ngunit nakalaki iyon at mas lalo patuloy na tumindi ang galit niya. May susi ka ba? Tanong niya rito, ngunit mabilis lang itong umiling sa kanya. Pakaramdam niya ng mga oras na yon ay para bang mababalo siya dahil sa kapalpakan ni Cathy. Katatapos ng maligo ni Jocelyn at halos kalalabas niya lang, saba niya nang marinig niyang pagkatok sa pinto. Pinunasan niyang kanyang buhok. Gamit ang kanyang tuwalya at napatingin sa pinto. Sino yan? Nakakunot ang noong tanong ni Jocelyn. Ako, tinig yun ni Carter. Bakit ako kumakatok sa pinto niya? Ilang segundong lumipas hanggang sa naging minuto, ngunit hindi binuksan ni Jocelyn ang pinto. Ngunit kumatok pa rin si Carter. Jocelyn, papasukin mo ko, sabi nito. May problema ba? Tanong niya nang makatingid lamang sa pinto. Mukhang may lagnat ako, mainit ang buong katawan ko. Pwede mo ba akong tingnan? Sabi nito at nang marinig niya salitang lagnat ay hindi na siya nagdalawang isip pa na buksan ang pinto. Ilang sandali pa'y pumasok ito at sinara ang pinto at bigla na lamang siya nitong niyakap. Itutulak sana niya ito nang bigla na lamang siyang mapahawak sa noo nito at doon nga niya naramdaman na napakainit nga talaga nito. Lumayo ng bahagya sa kanya si Carter kaya nagkatitigan silang dalawa. At nang buksan itong mga mata nito nakita niya kaagad na namumulang mga mata nito. Jocelyn, sobrang init ng pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala, papainumin kita ng gamot. Sabi naman niya dito tinakay siya ito patungo sa kama. Naghalungkat siya ng gamot at mabuti na lang din at may bottled water siya doon. Inumin mo tong gamot para bumaba ang lagnat mo. Sabi niya rito at muling hinawakan ang noo nito at halos kagad niyang binawi ang kanyang kamay dahil nakakapaso ang init nito. Ang init mo, mukhang mataas ang lagnat mo. Hindi lang ang noo ko ang mainit ko, hindi ang buong katawan ko. Sabi nito tumitig sa kanya. Lalo na kapag nakikita kita, Jocelyn. Alam mo ba na halos mabaliw na ako ngayon? Bulong nito sa mababang tinig. Sa sandaling iyon, alam na kagad ni Carter kung anong nararamdaman niya at hindi niya tinago pa kay Jocelyn iyon. At nang matapos na sabihin ng mga yun ay mas lalo pang uminit ang nararamdaman niya kung saan ay ang Adam's apple niya nagtataas baba. Dahil din sa init na nararamdaman niya ay sobrang pula na ng kanyang muka at namumungay ang kanyang mga mata. Bakit? I mean, paano nangyari yon? Nag-aalalang tanong ni Jocelyn sa kanya, tinawakan ng braso niya. Ngunit iniiwas niya ito. Maraming beses niya na itong nasaktan at ilang beses na rin niyang sinubukan. Ayaw niyang pilitin ito at ayaw niyang saktan ito. Tinignan niya ito na punong-puno ng paghihirap ang mga mata. Iwan mo na ako sa kwartong ito. Lumipat ka sa kabilang silid at doon ka na lang matulog. Mahinang sabi ni Carter kay Jocelyn. Inaamin niya na sa mga oras na yon ay gustong-gusto na niya itong ikulong sa mga bisig niya tagka ng mga labi nito. Ngunit ayaw niyang magalit ito sa kanya ulit. Nantitigan naman ni Jocelyn ang mukha nitong punong-puno ng paghihirap at pagtitiis ay napatanong siya dito. Anong gagawin mo? Carter, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Hindi ka ba komportable? Sabi niya rito. Jocelyn, sabi niya at pagkatapos ay ngumiti ito. Kailangan ko sabihin sa yung totoo ngayon na hindi talaga ako komportable ngunit huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Kaya kong tiisin ito. Tiisin? Paano nito matitiis ang ganong bagay? Carter, nang makita niya itong hindi lubos na komportable ay parang kinakain ng mga langgam ang puso ni Jocelyn. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay napatigil siya at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Gayunpaman ay siniguro na niyang kanyang mga kilos ay bahala na magsabi ng gusto niyang sabihin dito. Nakaupo sa kama ng mga oras na yun si Carter at nakasandal sa headboard ng kama. Humakbang siya pasalubong at niyakap niyang kanyang mga braso kay Carter. Sa isang iglap ay nakakabaliw na pabango ang bumalot kay Carter at nang maramdaman niya ang pagkakadaiting balat ni Jocelyn sa kanya. Pakiramdam niya bulta-bultahing kuryenteng gumapang sa bawat kasulok-sulukan ng katawan niya at mas lalo lang siyang hindi naging komportable. Jocelyn, tawag niya sa pangalan nito ng kanyang pawis ang umpisa ng tumagaktak sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Nang mga oras na yon ay mas triple pang pagtitiis na ginawa niya para manatiling huwag igalaw ang kanyang mga kamay. Jocelyn, umalis ka na habang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. Hirap ni harap na hanas niya rito. Carter, sabi nito at tinig nito'y napakalambot. Nagtaasan ang bawat balahibo niya sa kanyang katawan ng mga oras na yon. At sa isang iglap, hindi na niya napigilan pang pagkabuhay ng kanyang sandata at pilit nang kumakawala sa suot niyang pantalon ng mga oras na yon. Halos mabaliw na siya ng mga oras na yon, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay nakapikit siya at ayaw niyang tingnan ito.
Napakagatlabi din siya at halos dumugo ng labi niya dahil sa matinding pagpipigil niya sa kanyang sarili at paulit-ulit niya sinasabi sa sarili niya na hindi pwede. Hindi pwede dahil baka masaktan lang niya si Jocelyn. Ano man ang mangyari ay dapat niyang pigilan ng kanyang sarili. Nang makita ni Jocelyn na sobrang nahihirapan, ito'y muli siyang nagsalita. Carter, hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi, ay narinig niya ng muli ang tinig ni Carter. Jocelyn, lumabas ka na. Nagmamakaawa ako. Hirap na sambit nito at unti-unting nagmulat ang mga mata. Ang mga mata nito'y pulang-pula na ng mga oras na yon at ang bibig nito'y may bahid na rin ng dugo. Kung mananatili ka pa dito, baka hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. Anas nito. Hindi na nakapagpigil pa si Jocelyn, kaagad niyang tinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi at pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumukot tinalikan ng labi nito. Iginalaw niyang kanyang mga labi upang halikan ito ngunit lumipas sa 1 segundo. 2, 3. Ngunit hindi ito tumugon sa halik niya bagkus ay tinulak pa siya nito palayo. Ilang sandali pa ay hinawakan nito magkabilang braso ni Jocelyn at pagkatapos ay bahagyang nilayo ito sa kanya. Sobrang sakit na ng puso niya ng mga oras na yun at kanina pa tumitibok ang alaga niya sa totoo lang. Jocelyn, ayaw ko masaktan ka. Umalis ka na. Sabi niya rito na punong-puno ng pagbabanta. Binibigyan niya ito ng last chance. Mabilis namang ngumiti si Jocelyn dito. Baliw, bulong niya at pagkatapos sinawakan ng pisngi nito. Hindi mo pa ba napapansin? Hindi ako maalis. Bulong niya rito. Carter, handa ako pero kung ayaw mo naman ay... Bago pa man matapos ni Jocelyn ang kanyang sasabihin, ay bigla na lamang siyang hinila ni Carter at ito na mismo humalik sa kanya. Ang kamay nito'y unti-unting nagpunta sa likod ng kanyang ulo at ang mga labi nito hinalikan na tila isang lobong ligaw. Buong pusong ibinuka ni Jocelyn ang kanyang bibig at sinagot ang bawat galaw ng labi nito. Walang ibang narinig sa loob na silid ko hindi ang mga daing niya at hindi niya alam kung ilang beses nilang niambot ni Carter ang sukdulan, bastang alam niya ay masaya siya. Dahil sa pagod sa ilang beses na pagninig ay nakatulog kaagad habang yakap-yakap siya ni Carter. Nang magising si Jocelyn ay sobrang sakit ng buong katawan niya. Pagmulat pa lang ng kanyang mga mata ay bigla na lamang niya naalalang nangyari kagabi at nagpanik siya kaagad. Dahil dito, hindi niya naiwasang mapahilamos sa kanyang mukha. Bagamat 2 taon silang nagsama ni Carter, hindi katulad ng kagabi ang mga nakaraang pagninig nila. Ibang-ibang nangyari kagabi sa pagitan nila. Paano niya ngayon ito haharapin? Napakagatlabi siya. Bago pa man tumagising ay dapat na siyang makaalis sa tabi nito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanya at pagkatapos ay dahan-dahang bumangon at ibinaba niyang paa sa sahig ngunit nang tumamang paa niya sa sahig ay bigla na lamang may bumalot na mga kamay sa bewang niya. Ilang sandali pa'y narinig niyang inaantok pang tinig nito. Saan ka pupunta? May hinang tanong nito sa kanya. Wala akong pupuntahan, gusto ko lang bumangon dahil umaga na. Sagot niya na sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Ang aga-aga pa, sabi nito at pagkatapos ay hinila siya pabalik sa kama at binalot ng kumot. Napagod ka kagabi, matulog ka pa dahil baka mamaya ay baka bigla ka nalang matumba. Dahil sa wala kang lakas, sabi nito. Carter, saway niya rito at biglang binalot ng hiya ang buong pagkatao niya. Bakit? Naalala ko pa nga na napaka-wild mo din kagabi at bago pa man ito matapos ang sinasabi ka, ganyan tinakpan ang bibig nito at galit na tinignan niya to. Tumahimik ka, huwag mo na sabihin pa. Hiyang-hiyang sabi niya rito samantalang ito'y nakatingin lang naman sa kanya habang nagniningning ang mga mata. Akmang nga alisin na sana ni Jocelyn ang kamay niyang nakatakip sa bibig nito nang magulat siya nang bigla na lamang nitong dilaan ang isa sa mga daliri niya. Dahil doon ay bigla siyang nanginig. At mabilis na binitawan yon dahil tila nakuryente siya sa ginawa nito, ngunit tinawakan itong kamay niya. Bitawan mo ko, sabi niya rito. E paano kung ayoko? Tanong din naman ito at may ngiti sa mga labi. Carter, ikaw, inis na sabi niya rito. Ilang sandali pa'y ngumiti lang ito sa kanya at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit sa mga bisig nito. Hindi ko kasi alam kung paanong panliligaw na gagawin ko. Isa pa ayoko umalis ka rito sa tabi ko. At ang tanging pang-aasar lang sa iyo ang tanging magagawa ko. Sabi nito sa kanya. Mali ang sabihin na hindi siya kinilig dahil sa sinabi nito. Hindi pala kailangan ng napakaraming salita para pakiligin ng isang tao. Baliw, ibinigay ko na nga sa yung sarili ko kagabi. Sana ako pupunta pa, tanong niya rito. Kahapon nang malaman ko may iba sa katawan ko ay kaagad akong pumunta sa silid para hanapin ka. Ngunit hindi kita nakita kaya pumunta ako dito. Jocelyn, inaamin ko na hindi ako santo at hindi ako ganong kadakila.
Pero sa buong buhay ko, hindi pa ako humawak ng ibang babae maliban sa'yo. Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay hinalikan nitong ibabaw ng buhok niya. Kasabay nito'y paulit-ulitong bumubulong sa kanya. Ikaw lang at wala ng iba pa. Sabi nito sa kanya. Hindi naman niya napigilang lingunin ito dahil sa gulat at alam niyang hindi siya dapat magtanong dito. Ngunit hindi niya napigilan ang sariling ibuka ang bibig niya at magtanong. Imposible, sabi niya. Ikaw at si Roxanne, hindi ba? Natigil siya at hindi niya maituloy-tuloy ang sinasabi niya. Nang maisip niya ito'y biglang umasim ang pakiramdam niya at hindi siya naging komportable. Sa mga sandaling iyon inarinig niyang mayang tawa nito na nagmumula sa taas ng ulo niya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nitong hinawakan ang mukha niya at maingat na nagsalita. Nagsiselos ba ang aking Jocelyn? Tanong nito sa kanya. Napairap lang siya dito at nag-iwas ng tingin at dahil doon ay muli lamang itong natawa. Paano ko sabihin ko sa'yo na walang nangyari sa pagitan namin? Sabi nito. Dahil sa narinig niya napatingin siya ritong muli na may mga pares na mga matang puno ng pagkabigla. Hindi siya nakapagsalita. Naramdaman na lang niya nang hawakan siya ay hindi ko ginawa. Sabi nito sa kanya. Oo, magkarelasyon kami noon pero lagi akong busy sa pag-aaral ko at magka-graduate ako ay busy na ako mag-manage ng company. Kaya araw-araw akong busy. Sabi nito sa kanya. Iilan lang ang araw na palagi kaming magkasama dahil busy din siya sa pagsasayaw niya at ako'y busy naman sa pagtatrabaho kaya magkikita man kami ay isang beses lang sa isang buwan. Kapag magkasama kami, kumakain lang kami o kaya ay namimili at lagi kong iniisip na ganun ang pag-ibig. Pero nagbagong lahat ng yun nang makilala kita. Nagbagong pananaw ko sa pag-ibig nang wala sa oras at ikaw nagturo sa akin kung paano ang totoong pagmamahal. Sabi nito sa kanya at tinaplos ang pisngi niya. Kapag nakita ko na may kasama kang ibang lalaki ay nagsiselos ako at nagagalit ako dahil nasasaktan ako. Akala ko'y dahil wala kang pakialam sa akin at sobrang nalulungkot ako dahil doon. Ngunit nawawalang lahat ng iyon kapag nakikita ko matamis mong mga ngiti. Maging ako hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sabi nito sa kanya. Kaya Jocelyn, pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang chance? Sa pagkakataong ito'y sinisiguro ko sa'yo na papahalagahan ko na hindi ko nasasayangin pang muli. Sabi nito at pagkatapos ay niyakap siya nito ng napakahigpit na halos madurog ang mga buto niya sa sobrang higpit ng yakap nito. Nang mga oras na yon ay nagiinit ng sulok ng mga mata niya at aminado siya na tila ba hinaplos ang puso niya. Aminado siya na nasira ang depensa niya laban dito. Gayunpaman ay nag-aalinlangan pa rin siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon iniyakap nito pabalik at siniksik ang kanyang ulo sa dibdib nito. Kung saan ay dinig na dinig niya ang bawat tibok nito tila ba sinasabi nito ng pangalan niya. Hindi siya sumagot sa sinabi nito at hindi rin siya tumanggi. Hindi naman nagmadali si Carter kaya niyakap lang niya ito tahimik na naghihintay ng sagot nito. Matapos ang mahabang sandali nagsalita si Jocelyn. Carter, salamat sa mga sinabi mo sa akin ngunit ayoko magsinungaling sa'yo. Gulong-gulo pa rin ako hanggang ngayon at ayoko namang mangako at ayaw ko rin natanggihan ka pero pwede mo ba akong bigyan ng oras para mag-isip? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. Maghihintay ako. Bulong niya at hinalikan ng noo nito at pagkatapos ay magkayakap na nakatulog silang muli.